tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Muling naglunsad ang Estados Unidos ng panibagong serye ng mga pag-atake gamit ang kanilang himpapawid laban sa mga base militar ng Iran. Layunin ng operasyong ito na tuluyang pahinain ang kakayahan ng puwersang Iranyano sa estratehikong Strait of Hormuz. Ang hakbang na ito ay kasunod ng sunod-sunod na sagupaan sa nakalipas na 3 araw na nagbabadya ng tuluyang pagkabigo ng kasunduang tigil putukan na nilagdaan noong Hunyo. Kinumpirma ng US Central Command ang sangay na nangangasiwa sa mga operasyong militar sa buong gitnang silangan na ang pinakahuling atake ay direktang iniutos at pinahintulutan ni Pangulong Donald Trump. Sa isang opisyal na pahayag, binigyang diin ng pamahalaang Amerikano na ang layunin ng kanilang opensiba ay papanagutin ang mga puwersang Iranyano at tiyaking ligtas ang paglalayag ng mga barkong komersyal sa naturang kipot. Batay sa mga ulat mula sa Iranian state media, narinig ang malalakas na pagsabog sa mga madiskarteng lugar malapit sa Strait of Hormuz, partikular na sa Sirik, Qeshm Island, Jask at kanlurang bahagi ng Bandar Abbas. Sa kabila ng tindi ng mga pagsabog, tiniyak ng pamahalaang lokal ng lalawigan ng Hormozgan na wala pang naitatalang nasawi o nasugatan sa hanay ng mga sibilyan sa kasalukuyan dahil sa naganap na pambobomba. Ang pinakahuling pag-ataking ito noong linggo ay bahagi ng mas malawak at matinding tensyon na muling sumiklab sa pagitan ng dalawang bansa simula pa noong ika-7 ng Hulyo. Sa katunayan, 3 beses nang nagpalitan ng puwersa ang magkabilang panig sa loob lamang ng isang linggo. Noong gabi ng Sabado, tinarget ng militar ng Estados Unidos ang humigit kumulang 140 base at pasilidad militar sa rehiyon. Kabilang sa mga winasak ng Amerika ang mga pasilidad ng drone, imbakan ng mga misil, bodega ng mga bala at mga radar ng hukbong dagat ng Iran. Bilang ganti sa ginawang ito ng US, naglunsad din ng Iran ng mga kontra-atake laban sa mga base militar ng Estados Unidos na matatagpuan sa iba't ibang bansa sa buong gitnang silangan tulad ng Jordan, Bahrain, Kuwait, Qatar, pati na rin sa bansa ng Oman na malapit sa naturang kipot. Dahil sa lumalalang sagupaan sa pagitan ng dalawang bansa, lubhang nanganib ang Memorandum of Understanding o MOU na nilagdaan ng Estados Unidos at Iran kamakailan lamang. Ang kasunduang ito ay naglalayong magpatupad ng agaran at permanenteng paghinto ng lahat ng uri ng labanan sa rehiyon na sana ay magiging daan para sa mas malalim na negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng Washington at ng pamahalaan sa Tehran. Kung babalikan ang kasaysayan ng kasalukuyang krisis, nagsimula ang malawakang digmaang ito noong ika-28 ng Pebrero na pinasimula ng Estados Unidos at Israel. Ang kasunduan noong Hunyo ay binalangkas upang unti-unting tapusin ang hidwaan, subalit naging malaking hadlang ang issue ang control sa Strait of Hormuz na itinuturing na isa sa pinakamahalaga at pinakasensitibong daan ng tubig para sa kalakalan. Napakahalaga ng Strait of Hormuz sa pandaigdigang ekonomiya dahil dito dumadaan ang halos 20% ng kabuuang supply ng langis at natural gas ng buong mundo bago pa sumiklab ang digmaan. Dahil sa estratehikong lokasyon nito, ang anumang banta ng gulo o pagsasara sa lugar na ito ay direktang nagdudulot ng matinding epekto sa supply ng enerhiya at nagpapataas ng kaba sa mga merkado sa iba't ibang panig. Mula nang magsimula ang labanan noong Pebrero, kapansin-pansin ang biglaang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa buong mundo dahil sa mga restriksyong ipinatupad ng Iran sa transportasyon sa naturang kipot. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng mabigat na pasanin sa maraming bansa, partikular na sa Pilipinas, na lubhang umaasa sa pag-aangkat ng langis para sa kanilang lokal na industriya at pang-araw-araw na transportasyon. Sa ilalim ng 14 na puntos na nakasaad sa pinagkasunduang memorandum, nangako ang Iran na gagawin ang lahat ng makakaya nito upang payagan ang malayang pagdaan ng mga barkong komersyal sa Strait of Hormuz sa loob ng 60 araw ng walang anumang bayad. Bukod dito, nakatakda rin silang makipag-usap sa pamahalaan ng Oman upang ayusin ang pangangasiwa at mga serbisyong pandagat sa naturang daan ng tubig. Gayunpaman, sa mga nakalipas na linggo, muling uminit ang sitwasyon ng magpakawala ang Iran ng mga drone laban sa ilang container ship at tanker na dumadaan sa kipot. Ipinagtanggol ng Tehran ang kanilang aksyon sa pagsasabing binaliwala ng mga naturang barko ang mga babala ng kanilang militar hinggil sa pagdaan sa mga rutang hindi aprobado ng kanilang pamahalaan
na nagdulot ng banta sa kanilang pambansang seguridad. Binigyang diin ng pamahalaang Iranyano na ang usaping ito ay may kinalaman sa kanilang pambansang soberanya at kaligtasan. Ayon sa kanila, ang Strait of Hormuz ay sakop ng their territorial waters, kaya may karapatan silang pamahalaan at bantayan ang bawat sasakyang pandagat na pumasek dito upang matiyak ang seguridad ng kanilang sariling teritoryo laban sa anumang banta ng paniniktik mula sa mga dayuhang bansa. Sa kabilang banda, itinuturing ng Administrasyong Trump na isang tahasang paglabag sa kasunduan ang ginawang pag-atake ng Iran gamit ang mga drone. Dahil dito, sumagot ang Estados Unidos sa pamamagitan ng puwersang militar, kabilang ang 2 araw na operasyon noong huling bahagi ng Hunyo at 4 pang magkakahiwalay nga pambobomba sa nakalipas na linggo upang ipakita ang kanilang determinasyon na protektahan ang kalakalan. Isa sa mga pangunahing dahilan na nag-udyok sa matinding pag-atake ng Amerika noong Sabado ay ang insidente sa barkong MV-GFS Galaxy na rehistrado sa Cyprus. Bagamat karamihan sa mga nakaraang atake ng Iran ay hindi nakamamatay, ang pag-target sa Galaxy ay nag-iwan ng isang nawawalang miyembro ng tripulante na itinuturing ng Estados Unidos na isang malubhang provokasyon at direktang pagbanta sa buhay ng mga mandaragat. Nagdulot din ng kalituhan ang magkasalungat na pahayag ng dalawang bansa ukol sa kalagayan ng Kipot. Idineklara ng Iran na muli nilang isinara ang Strait of Hormuz para sa lahat ng uri ng biyahe ng mga barko. Subalit mariing itinanggi ito ng US Central Command at sinabing nananatiling bukas ang daanan at patuloy ang daloy ng trapiko habang pinabulaanan nila na may kontrol ang Iran sa naturang internasyonal na ruta. Sa isang pahayag sa social media, hayagang sinabi ni Pangulong Donald Trump na itinuturing na niya ang tapos at walang bisa ang pinagkasunduang tigil putukan. Sa kabila ng kanyang matalim na pahayag, nagpahiwatig pa rin ang leader ng Amerika na bukas ang kanyang administrasyon na ipagpatuloy ang mga diplomatikong pag-uusap sa pagitan ng dalawang panig upang makahanap ng pangmatagalang solusyon sa krisis na kasalukuyang nagaganap. Bago pa man isagawa ang pinakahuling pag-atake ng Amerika, nakiusap na si United Nations Secretary General Antonio Guterres sa magkabilang panig na magpakita ng sukdulang pagtitimpi. Hinimok niya ang dalawang bansa na iwasan ang mga aksyong lalong magpapalala sa sitwasyon at muling buksan ang pintuan para sa mapayapang negosasyong pangkapayapaan upang maibalik ang normal na nabigasyon sa Kipot para sa kaligtasan ng lahat ng bansa. Ayon sa pagtataya ng United Nations, humigit kumulang 6,000 seafarers ang kasalukuyang naiipit sa loob ng Strait of Hormuz dahil sa nagpapatuloy na labanan. Bukod sa panganib sa buhay, ang krisis na ito ay nagdudulot din ng pinsala sa kabuhayan ng mga manggagawa, kabilang ang maraming Pilipinong seafarers na kilalang nagtatrabaho sa mga pandaigdigang barkong dumadaan sa rutang ito para sa kanilang pamilya. Dahil sa lumalaking pangamba na muling sumiklab ang isang malawakang digmaang panrehiyon, nanawagan ng tagapagsalita ng Iranian Ministry of Foreign Affairs na si Ismail Baghaei sa mga kalapit bansa na ihinto ang pagsuporta sa militar ng US. Hinimok niya ang mga ito na huwag nang payagan ng paggamit sa kanilang teritoryo bilang lonsaran ng agresyon laban sa Iran na may karapatang ipagtanggol ang sariling teritoryo. Sa pagtatapos ng ating balita, nananatiling kritikal ang sitwasyon sa gitnang silangan habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa. Ang kawalan ng tiyak na kasunduan ay nagiiwan sa buong mundo sa ilalim ng banta ng krisis sa ekonomiya at seguridad. Manatiling nakatutok para sa mga susunod pang mahahalagang ulat dito sa ating kinalalagyan upang maging ligtas at may sapat na kaalaman.